Pinatatawag na ng National Bureau of Investigation ang 12 pulis at militar na kasama sa isinagawang checkpoint sa Atimonan sa Quezon. Kasunod yan ng pagdududa mismo ng NBI na engkwentro nga ang nangyari. Samantala hanggang ngayon, wala pa sa kamay ng NBI ang ulat ng fact-finding committee ng PNP CIDG. Nakatutok si Mav Gonzalez. May mga duda pa ang National Bureau of Investigation sa pahayag na engkwentro ang naganap sa isang checkpoint sa Atimonan, Quezon noong January 6 kung saan 13 ang nasawi. Marami raw kasing dapat isaalang-alang at mapatunayan para masabing engkwentro ang naganap. Depende kung anong understanding nyo ng shootout. Kung sabihin mo na pumutok yung isa, sagot yung isa, ibig sabihin kung sa nagbarilan, I doubt. Pero hindi pa rin daw pwedeng masabi sa ngayon na ambush ang naganap. Ambush may not be the appropriate word for this. Kasi pag ambush, di ba, yung bigla na lang lalabas, tapos ratratin ka. Di pa man malinaw kung engkwentro, ambush o rob out ang naganap noong January 6 ng hapon sa isang checkpoint sa Atimonan, Quezon, pero malamang daw, sabi ng NBI, nagpaputok din ng baril ang ilan sa mga nasawi base sa bullet trajectory examination na isinagawa ng NBI Forensics Team at sa pahayag ng ilang testigo. May nakuha kasing 4 na slugs at mga piraso ng basyo ng bala sa loob ng 2 SUV. Isa sa ilalim sa matching ang mga nakuhang basyo at tingga sa site sa mga baril ng mga nasawi at maging ng mga police military operative na kasama. We succeeded to get some testimonies from several witnesses before, during, and after the incident. Based on our witness and the evidence, testimonial evidence that we gathered, parang meron ding nanggagaling sa loob na putok. As to when, anong klaseng putok yun, we are still validating it. Sa utos ni Justice Secretary Laila De Lima at NBI Director Nonatus Rojas, nagpalabas na ang NBI ng sabina sa 12 kasama sa isinagawang checkpoint sa Atimonan, Quezon. Kasama sa mga pinatawag, sina Police Chief Superintendent James Melad, Regional Director ng Calabarzon, Major General Alan Luga, Commanding Officer ng Southern Luzon Command, Police Senior Superintendent Edwin Ernie, Deputy Regional Director for Operations ng Calabarzon, Police Senior Superintendent Valeriano De Leon, Provincial Director ng Quezon, at Police Superintendent Hansel Maranta na nagpapagaling pa dahil sa tinamong tama ng baril sa braso at binti. Pinatatawag sila sa NBI headquarters sa Miyerkules alas 10 ng umaga para kunan ng pahayag. Si Marantan nasa ospital pa sa ngayon. Binigyan ni Marantan ng GMA News ng litrato niya ng puntahan ng taga-CIDG at tanungin ukol sa insidente. Sa isang text message, sinabi ni Marantan na ang litrato ay patunay na pinayagan niya ang mga taga-Commission on Human Rights, SOCO at CIDG na makita siya. Pinayagan pa nga raw niya na makausap ang doktor niya. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang pahayag ng ilang PNP official ukol sa investigasyon. Hanggang ngayon naman daw, hindi pa rin natatanggap ng NBI ang report ng fact-finding committee ng PNP. Before Friday, we will be submitting our report with our recommendations. We expect na within this week, baka matapos nila. Nakita na raw kaninang umaga ni PNP Chief Director General Alan Purisima ang report ng fact-finding committee ng CIDG kaugnay ng umano'y shootout. Isusumitin na raw nila ito agad sa NBI sa pamamagitan ni DILG Secretary Mar Rojas. Yung pagkakaso ng administrative will be the PNP. Yung criminal charge will be the National Bureau of Investigation. So, dinedetermina natin ngayon kung sino yung bibigyan natin ng kaso na administratibo sa mga nag-participate doon sa operation. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.